Hoy! Anong ginagawa mo diyan? Magnanakaw ka, ano? Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag mula sa halos 8 oras na biyahe galing probinsya. Impyerno na agad ang sumalubong sa akin dito sa Maynila. Impyerno na may mukha ng isang supladong binatang marahil ay kaedad ko lang, nakatayo sa pinto ng kwartong sinilip ko lang naman dahil akala ko'y walang tao. Napaatras ako, nanginginig ang mga tuhod. Naku, sir. Hindi po. Aakala ko lang po ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa bibig ko. Ang init ng mukha ko, parang gusto kong maghukay ng lupa at ibaon ang sarili ko. Unang gabi ko palang bilang kasambahay sa mansyon ng mga Riego, eto na agad ang bungad. Ang pangalan ko ay Rosario Pagsinta. 31 taon, tubong Barangay Mabini, isang maliit na baryo kung saan ang pinakamalaking balita ay kung sino ang nanalo sa ending ng dueting o kung nagkaayos na ba ang mag-asawang kapitbahay na laging nag-aaway dahil sa selos. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Pero kailangan kong makipagsapalaran para sa pamilya ko. Si nanay may sakit sa puso. Ang dalawa kong nakababatang kapatid, kailangang makapagtapos. Ako na lang ang inaasahan. Kaya kahit mabigat sa dibdib, iniwan ko ang aming munting dampa, ang mga manok na alaga ni tatay na pumanaw na, at ang sariwang hangin ng bukid. Sakay ng bus kaninang umaga, tanaw ko pa ang unti-unting pagliit ng mga puno ng niyog at mangga sa aming bayan. Kasabay ng pag-agos ng mga luha ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Takot, pangamba, pero may kaunting pag-asa. Dala ko ang lumang kwintas na bigay ni nanay, isang munting krus na gawa sa pilak. Sabi niya, gabay ko raw yon. Sana nga. Pagdating ko sa mansyon, namangha ako. Grabe. Parang palasyo. May hardin na mas malaki pa sa plaza namin sa Mabini. Sinalubong ako ni Manang Letty, ang mayordoma. Mukhang mabait naman siya, medyo mataray lang ang dating pero ramdam ko ang puso niya. Siya ang nagturo sa akin ng magiging kwarto ko, maliit lang pero malinis. Sa tabi ng kusina. Sabi niya, magpahinga muna ako at bukas na raw ako formal na ipakikilala kay Senora Matilda Riego, ang amo ko. Hindi ako mapakali. Ang laki ng bahay. Ang tahimik. Sanay ako sa ingay ng mga kuliglig sa gabi, sa tilaok ng manok sa umaga. Dito, ang naririnig ko lang ay ang ugong ng aircon sa labas ng kwarto ko at ang sarili kong paghinga. Kaya naisipan kong lumabas saglit para uminom ng tubig at para na rin masilip-silip ang paligid. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Ang gaganda ng mga painting sa dingding. May mga estatwa pa. Napadaan ako sa isang kwartong medyo nakaawang ang pinto. Akala ko, study room o ano. Sumilip ako. Madilim sa loob pero may kaunting liwanag mula sa siwang ng bintana. May nakita akong mga libro, isang malaking mesa at isang anino. Doon na ako sinigawan ng lalaking ito na Justin pala ang pangalan, base sa pagtawag sa kanya ni Manang Letty nang marinig nito ang sigaw mula sa kusina at dali-daling lumapit. Justin, Hijo, ano ang nangyayari dito? Nakita ko siyang sumisilip sa kwarto ko, Manang. Baka may binabalak na masama to, matigas pa ring sabi ng binata, nakaturo sa akin. Ang talim ng tingin niya, parang hihiwain ako ng buo. Naku, Sir Justin, pasensya na po kayo. Siya po si Rosario, ang bago nating kasambahay. Kararating lang niya kanina, paliwanag ni Manang Letty, medyo nahihiya para sa akin. Rosario, humingi ka ng tawad kay Sir Justin. Yumuko ako. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po wala pong tao. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Nakakahiya. Unang araw pa lang napagalitan na. Paano kung isipin nilang magnanakaw nga ako at pauwiin na lang ako bukas? Nasaan na ang pag-asa ko? Sa susunod, huwag kang papasok-pasok sa kwartong hindi mo alam kung kanino. At lalong huwag kang sisilip-silip na parang may hinahanap kang makukuha, mariin niyang sabi, bawat salita ay parang patalim. Pagkatapos ay tinalikuran na niya kami at pumasok na ulit sa kwarto niya, malakas na isinara ang pinto. Kalabog. Napabuntong hininga si Manang Letty. Pagpasensyahan mo na yun si Justin, Rosario. Medyo mainitin lang talaga ang ulo noon, lalo na kung nabubulabog ang pag-iisa niya. Hinawakan niya ako sa braso. Halika na, ihatid na kita pabalik sa kwarto mo. Magpahinga ka na. Mahaba pa ang araw mo bukas.
Tumango lang ako, hindi na makapagsalita. Ang bigat ng pakiramdam ko. Pagdating sa kwarto, naupo ako sa gilid ng kama. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ano ba itong napasok ko? Kaya ko ba to? Parang gusto ko na lang umuwi. Pero naalala ko si nanay, ang mga kapatid ko. Hindi, Rosario. Hindi ka pwedeng sumuko. Para sa kanila. Pinunasan ko ang mga luha ko. Humiga ako at sinubukang matulog, pero paikot-ikot lang ako sa kama. Ang tigas ng kutson, o baka naninibago lang talaga ako. Pagod ang katawan ko pero gising na gising ang diwa ko. Maya-maya, naramdaman kong naninigas ang binti ko. Pulikat. Madalas mangyari sa akin to lalo na kapag pagod o nilalamig. Aray-aray ko, mahina kong daing, pilit na inaabot ang paa ko para masahihin. Napapangiwi ako sa sakit. Ang hirap gumalaw, parang may humihila sa litid ko. Sinubukan kong ibaluktot at iunat ang paa ko, pero lalo lang sumasakit. Sa gitna ng paghihirap ko, may biglang kumatok ng mahina sa pinto. Nagulat ako. Sino naman kaya iyon? Gabi na ah. Sino yan? Kinakabahan kong tanong. Hindi ito sumagot. Bumukas ang pinto. At nakita ko siya. Si Sir Justin. Nakatayo lang siya roon, nakasandal sa hamba ng pinto, nakapamiwang. Ang suot niya ay puting t-shirt at pajama pants na kulay abo. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Kinabahan ako lalo. Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Papagalitan na naman ba ako dahil nag-iingay ako? Ano po yun, sir? Halos pabulong kong tanong, nahihiya dahil baka narinig niya ang pagdaing ko. Hindi pa rin siya nagsalita. Lumapit siya sa kama ko. Napaatras ako ng bahagya, kahit wala na akong maatrasan dahil nasa pader na ang ulunan ng kama. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng binti kong namumulikat. Tiningnan niya ito. Tapos walang sabi-sabing hinawakan niya ang paa ko. Nagulat ako. Sir, ano po ang gi? Hindi niya ako pinansin. Sinimulan niyang masahihin ang binti ko. Mula sa may sakong paakyat sa likod ng tuhod ko. Mariin ang pagkakadiin ng mga daliri niya, pero hindi masakit. Alam niya kung saan ang mga puntong kailangang hagurin. Ramdam ko ang init ng kamay niya. Tahimik lang siya habang ginagawa iyon. Nakatingin lang siya sa binti ko, seryoso ang mukha. Ako naman, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Nakakahiya, pero kasabay noon, may kung anong kaba akong nararamdaman. Ang supladong lalaking to na akala mo kung sinong hari kung makasigaw kanina, heto ngayon, minamasahe ang binti ko. Ilang minuto rin yun. Unti-unti, naramdaman kong lumuluwag ang paninigas ng kalamnan ko. Nawawala na ang sakit. Nang maramdaman niyang okay na, binitiwan niya ang binti ko. Tumayo siya. Salamat po, sir, nahihiya kong sabi, nakatingin sa kumot ko. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya lang ako at lumabas na ng kwarto, isinara ng dahan-dahan ang pinto. Naiwan akong tulala. Ano iyon? Una, sisigawan ako na parang aso. Tapos, tutulungan ako na parang ewan. Hindi ko maintindihan. Ang gulo niya. Pinakiramdaman ko ang binti ko. Okay na. Wala nang sakit. Pero ang puso ko, ang bilis pa rin ang tibok. Hindi dahil sa pulikat. Kundi dahil sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit parang hindi siya masama tulad ng akala ko kanina? O baka naman nagkakamali lang ako? Baka naawa lang siya dahil narinig niya akong umiiyak kanina, o dahil daing ako ng daing. Siguro ganun lang yun. Huwag kang assuming, Rosario. Pero habang nakapikit ako, hindi na ang galit niyang mukha ang nakikita ko. Kundi ang mga kamay niyang nagmasahe sa binti ko. Ang tahimik niyang presensya. Isang gabi pa lang ako dito, pero parang ang dami nang nangyari. Isang gabi, isang kontrata sa sarili ko na magtitiis ako. Isang gabi, isang supladong amo na puno ng sorpresa. Sino ka ba talaga, Justin Riego? At bakit parang ang bigat ng epekto mo sa akin, kahit kasi sismula pa lang ng lahat? Lumipas ang ilang araw. Naging abala ako sa mga gawain sa mansyon. Paglilinis dito, pagpupunas doon. Pagsisilbi ng merienda, pag-aayos ng mga halaman sa hardin. Si Manang Letty ang laging gumagabay sa akin. Mabait siya,
parang pangalawang nanay na rin ang turing ko sa kanya. Madalas niya akong kwentuhan tungkol sa pamilya Riego. Si Don Alberto, ang padre de pamilya, ay isang retiradong negosyante, mahilig daw sa golf at tahimik lang. Si Senora Matilda naman, ang asawa niya, ay aktibo sa mga charity works at mahilig mag-organisa ng mga party. At si Sir Justin daw ay panganay na anak, may sarili na ring negosyo, pero mas pinipiling manatili sa mansyon ng mga magulang. May kapatid pa raw itong babae, si Denise, pero nasa ibang bansa kasama ang asawa. Si Sir Justin. Sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, o kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, hindi ko maiwasang maalala yung gabing minasahe niya ang binti ko. Pagkatapos noon, parang wala lang nangyari. Bumalik siya sa dati niyang pagiging suplado at mailap. Tipid kong umiti kung ngingiti man. Madalas, nakakunot ang noo. Pero hindi na niya ako sinisigawan. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang mga mata niyang paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin, lalo na kapag naglilinis ako sa sala kung saan siya madalas magbasa ng dyaryo o magtrabaho sa laptop niya. Nakakailang pero may kung anong kiliti sa tiyan ko. Hay, Rosario, ano ba itong pinag-iisip mo? Isang linggo pagkatapos ng insidente sa paa ko, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa mansyon. Birthday ni Senora Matilda. Bongga ang handaan. Ang daming bisita, lahat sosyal, mga nakabestida at Amerikana. Ang mga lamesa sa hardin, napupuno ng mga mamahaling pagkain at alak. May banda pang tumutugtog ng mga luma pero eleganteng kanta. Ako, syempre, abala sa pagsisilbi. Nakauniforme ako, puting blusa na may itim na bestida, at maliit na puting apron. Simple lang pero malinis. Paulit-ulit akong pinapaalalahanan ni Manang Letty na dapat mabilis kumilos, laging nakangiti sa mga bisita, at higit sa lahat, huwag tatanga-tanga. Rosario, ihatid mo itong tray ng kanap sa mga bisita sa may bandang pool. Utos ni Manang Letty, medyo hingal na rin sa pag-aasikaso. Opo, Manang, sagot ko, maingat na kinuha ang mabigat na silver tray. Dahan-dahan akong naglakad, pinipilit na huwag matapunan ang mga pagkain o mabunggo ang mga bisitang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang hirap pala ng ganito. Parang eksena sa pelikula. Nakakailang. Ang mga babae, ang gaganda ng mga suot, ang kikintab ng mga alahas. Ang mga lalaki, ang aayos ng tindig. Ako, isang hamak na kasambahay lang, naglilingkod sa kanila. Napadaan ako sa isang grupo ng mga medyo may edad ng bisita. Isang matandang lalaki, maputi na ang buhok at maihawak na tungkod na may silver na handle, ang malakas na tumawa. Nang mapansin niya ako, bigla siyang tumigil. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang diring-diri. Aba, Matilda, sabi niya sa kararating lang na si Senora, nang umiti naman sa kanya. Saan mo naman napulot itong bagong katulong mo? Mukhang hindi sanay sa ganitong mga okasyon, ah. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Lahat ng tao sa paligid nila napatingin sa akin. Ang ilan may mapanuring tingin. Ang iba parang naaawa pero walang magawa. Si Senora Matilda, medyo na-awkward pero pilit pa ring umiti. Nako, Don Rafael, si Rosario yan. Bago lang siya dito. Masipag naman, sabi ni Senora, halatang gustong ibahin ang usapan. Pero hindi pa tapos si Don Rafael. Mumisi siya at ang ngising yun parang mailason. Masipag nga siguro. Pero dapat sa kusina lang yan. Baka mamaya, kung ano pang gawin yan sa mga bisita mo. Alam mo na, mga probinsyana, minsan agresibo. Lalo na kung mukhang paano ko ba sasabihin tumingin ulit siya sa akin, at sa pagkakataong ito, mas malala ang sinabi niya, sapat para marinig ng lahat. Kakaiba ang ningning ng mata. Katulong na mukhang malandi. Parang sinampal ako ng 10 beses. Ang sakit. Hindi lang sa pisngi kundi sa buong pagkatao ko. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ano ang sasabihin ko? Anong laban ko sa isang Don Rafael na halatang maimpluwensya at kaibigan ng amo ko? Nanigas ako sa kinatatayuan ko, ang tray ay nanginginig sa mga kamay ko. Ang mga mata ng ibang bisita, parang mga karayom na tumutusok sa akin. Don Rafael, please, nagsimula si Senora Matilda, halatang hindi na rin komportable. Bigla, may isang boses na pumutol sa tensyon. Isang boses na pamilyar sa akin. Malalim pero kalmado.
Don Rafael, with all due respect, I think you're out of line. Napalingon ang lahat. Pati ako. Si Sir Justin. Nakatayo siya hindi kalayuan sa amin, may hawak na baso ng wine. Ang mga mata niya, matalim na nakatitig kay Don Rafael. Ang tindig niya, parang isang leon na handang sumugod. Gulat ang lahat. Si Don Rafael natigilan. Maging si Senora Matilda, napatingin sa anak niya na maihalong pagtataka. Justin, Hijo, sabi ni Senora, na parang nag-aalala. Pero si Sir Justin kay Don Rafael pa rin nakatingin. Hindi ko alam kung ano ang pamantayan ninyo ng malandi, Don Rafael. Pero ang alam ko, si Rosario ay isang disenteng tao na nagtatrabaho ng marangal dito sa pamamahay namin. At hindi ko hahayaang bastusin ninyo siya, o sino pa mang taong mabuti at walang ginagawang masama, lalo na dito sa loob ng teritoryo ko. Wow! Ang tapang. Ang mga salita niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi ko inaasahan iyon. Mula sa lalaking minsan ay sinigawan ako dahil lang sa pagsilip sa kwarto niya. Namula si Don Rafael. Halatang napahiya. Aba, Justin. Ipinagtatanggol mo ang isang-isang katulong. Ipinagtatanggol ko ang tama, Don Rafael, matigas na sagot ni Sir Justin. At kung ang pagiging katulong niya ang basehan ninyo para maliitin siya, baka kayo ang may problema, hindi siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang sulyap lang pero parang may kung anong mensahe. Pagkatapos ay bumaling siya sa ibang mga bisita na nakikiusyoso. Pasensya na po kayo sa narinig ninyo. Minsan talaga, may mga taong nakakalimot ng tamang asal, kahit gaano pa sila katanda o kayaman. May mga bumulong-bulungan. Ang ilan, parang sumasang-ayon kay Sir Justin. Si Don Rafael, walang masabi. Kinuha niya ang tungkod niya at padabog na umalis, hindi na nagpaalam kay Senora Matilda. Si Senora Matilda, lumapit kay Sir Justin. Justin, anak, ano ka ba? Bakit mo naman ginawa iyon? Kaibigan ko si Don Rafael. Medyo may halong pagkainis at pag-aalala sa boses niya. Mom, kaibigan niyo siya. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan na siyang mang-apak ng ibang tao, lalo na ng mga empleyado natin, kalmadong sagot ni Sir Justin. Karapatan din nilang respetuhin. Hindi na umimik si Senora Matilda. Napabuntong hininga na lang siya. Ako naman, hindi pa rin makagalaw. Ang puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok. Hindi dahil sa takot o hiya. Kundi dahil sa ewan. Kilig. Paghanga? Hindi ko alam. Basta, ang alam ko lang, ang lalaking nasa harap ko ngayon ay ibang-iba sa Justin na una kong nakilala. Nang medyo humupa na ang tensyon at nagpatuloy na ulit sa pagkukwentuhan ang mga bisita, lumapit sa akin si Manang Letty. Okay ka lang, Hija, tanong niya, may pag-aalala sa mukha. Tumango lang ako. Pero ang totoo, hindi ako okay. Ang gulo ng isip ko. Dinala ko ang tray pabalik sa kusina. Pagod na pagod ako, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang daming nangyari. Kinagabihan, matapos ang party at halos lahat ng bisita ay nakaalis na, abala pa rin kami sa pagliligpit. Nagpupunas ako ng mga mesa sa garden nang maramdaman kong may tao sa likod ko. Si Sir Justin. Rosario, tawag niya. Napalingon ako. Sir Justin. Lumapit siya. Okay ka na ba? Tanong niya, ang boses niya, mas malumanay na ngayon kumpara kanina. Tumango ako. Oo po, sir. Salamat po kanina. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Nahihiya pa rin ako, pero kasabay noon may gusto akong itanong. Wala yun, sabi niya, medyo umiwas ng tingin. Ayoko lang ng mga ganong asal. Lalo na sa mga taong alam kong hindi naman deserving. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sir, bakit niyo po ginawa iyon? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, parang may kung anong hindi ko maintindihan. Ang alin? Yung pagtatanggol niyo po sa akin kanina. Sa harap ni Don Rafael, sa harap ng maraming tao. Tumingin ako sa sahig. Hindi niyo naman po kailangang gawin yun. Baka magalit pa po sa inyo si Senora. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Hindi mahalaga kung magalit si Mommy. Ang mahalaga, nagawa ko ang tama.
May ilang segundong katahimikan. Tapos, nagsalita ulit siya, mas mahina na ngayon. At saka ayokong may nakikitang umiiyak dahil sa pang-aapi ng iba. Napatingin ako sa kanya. Naalala niya kaya yung gabing umiiyak ako dahil sa pulikat o dahil sa takot na baka pauwiin niya ako. Hindi naman po ako umiyak kanina, sabi ko, kahit ang totoo, konting-konti na lang. Ngumiti siya ng bahagya. Isang maliit na ngiti lang pero parang nagbigay liwanag sa madilim na hardin. Alam ko. Pero nakita ko sa mga mata mo. Malapit na. Hindi ako nakaimik. Ang init na naman ng pisngi ko. Ito na naman yung kaba. Ito na naman yung kilig na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Sige na, magpahinga ka na, sabi niya. Mahaba ang araw mo. At salamat din sa serbisyo mo kanina. Maayos naman ang lahat, maliban na lang doon sa eksena ni Don Rafael. Sage po, sir. Salamat po ulit. Tumango lang siya at naglakad na paalis, pabalik sa loob ng mansyon. Naiwan akong nakatayo roon, nakatingin sa likod niyang papalayo. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Isang supladong amo na bigla na lang nagiging knight in shining armor. Nakakalito. Nakakakaba. At higit sa lahat nakakakilig. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking ito. Pero isa lang ang sigurado ako, mula nang ipagtanggol niya ako kanina, may kung anong nabago sa pagtingin ko sa kanya. At parang may kung ano ring nabago sa loob-loob ko. Hi, Rosario. Mukhang mas komplikado pa yata ang buhay mo dito sa Maynila kaysa sa inaakala mo. Napangiti ako ng bahagya habang pinupunasan ang huling mesa. Ang mga bituin sa langit parang mas kumikinang ngayong gabi. O baka naman, imahinasyon ko lang yun. Dahil sa isang iglap, ang dating kinatatakutan kong amo ay nagbigay sa akin ng isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. O baka naman simula pa lang ito ng mas malaking gulo. Pagkatapos ng gabing iyon sa party, nagbago ang lahat. O baka naman, ako lang ang nagbago ng pananaw. Si Sir Justin, hindi na lang siya basta supladong amo sa paningin ko. Naging iba. Mas madalas na kaming nagkakasalubong ng tingin at minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti ng bahagya kapag hindi ako nakatingin. Maliliit na bagay, pero para sa isang tulad kong ilang buwan ng uha o sa kahit anong pahiwatig ng kabutihan mula sa kanya, malaking bagay na yon. Madalas, kapag naglilinis ako sa sala, nadadatnan ko siyang naglalaro kasama si Bruno, ang matanda na nilang labrador. Si Bruno parang tao kong umasta. Malambing at laging nakasunod kay Sir Justin. Nakakatuwang pagmasdan silang dalawa. Doon ko nakikita ang ibang side ni Sir Justin, yung malambing, yung mapaglaro. Minsan, habang hinahaplos niya ang ulo ni Bruno, magtatama ang mga mata namin. Umingiti siya, at ako naman, biglang kakabahan at magkukunwaring abala sa pagpupunas ng kung anong muebles na malapit sa akin. Rosario, tawag niya isang hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman sa veranda. Katatapos lang niyang makipaglaro kay Bruno. Pawisan siya, at ang ilang hibla ng buhok niya ay nakalailay sa noo niya. Ang gwapo. Hay, ano ba tong iniisip ko? Po, sir. Gusto mo ng malamig na tubig, alok niya. Nagulat ako. Inako, sir, wag na po. Okay lang po ako. Sige na. Mainit. Ako na ang kukuha. At bago pa ako makatanggi ulit, pumasok na siya sa loob. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 baso ng malamig na tubig na may yelo. Iniabot niya sa akin ang isa. Salamat po, sir. Kinuha ko ito, nanginginig ng bahagya ang kamay ko. Nagtama ang mga daliri namin. Isang saglit lang, pero parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Umupo siya sa isang silyang ratan, at ako naman, nanatiling nakatayo, hawak ang baso. Ang awkward. Masarap ba ang tubig? Tanong niya, nakangiti. Oo po, sir. Salamat po ulit. Uminom ako. Ang sarap nga. Pero mas masarap siguro kung hindi ako ganito ka-conscious sa presensya niya. Nagkwentuhan kami ng sandali. Tungkol sa mga halaman, tungkol kay Bruno, tungkol sa init ng panahon. Mga simpleng bagay lang, pero para sa akin, parang isang pangarap. Ang amo ko, kinakausap ako na parang kaibigan. O baka naman, assuming lang talaga ako.
Pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Yung simpleng kaba, naging pintig ng puso na hindi ko mapigilan. Yung simpleng ngiti niya, nagiging dahilan ng mga ngiti ko kapag mag-isa na lang ako sa kwarto ko. Yung mga simpleng pag-uusap namin, nagiging laman ng mga panaginip ko. Mahal ko na yata siya. Pero sa tuwing maiisip ko iyon, parang may kung anong pumipiga sa dibdib ko. Isang malaking dipero. Isang hapon, pagkatapos kong maglaba, napadaan ako sa harap ng isang malaking salamin sa pasilyo. Napatingin ako sa sarili ko. Nakapantulog na damit, medyo gusot pa. Ang buhok ko, nakapusod lang ng basta-basta. Ang mga kamay ko, medyo magaspang na dahil sa sabon at sa walang tigil na pagkukusot. Bigla akong nahiya. Ito ako. Si Rosario Pagsinta. Isang kasambahay. Isang probinsyana. Simple lang ang pangarap, ang makatulong sa pamilya, ang mabigyan sila ng magandang buhay. Hanggang doon lang dapat. Pero si Sir Justin. Siya si Justin Riego. Mayaman, edukado, gwapo. Ang mundo niya, malayong malayo sa mundo ko. Parang langit at lupa. Kahit gaano pa siya kabait sa akin ngayon, kahit gaano pa niya ako ipagtanggol, kahit gaano pa niya ako ngitian, hindi mayaalis ang katotohanang amo ko siya, at katulong lang niya ako. Paano kung nahulog na nga ako sa kanya? Anong karapatan ko? Anong sasabihin ng ibang tao? Anong sasabihin ng pamilya niya? Ni Senora Matilda? Siguradong tututol sila. At si Sir Justin? Baka napipilitan lang siyang maging mabait sa akin dahil empleyado niya ako. O baka naman, laro lang ito para sa kanya. Isang paraan para hindi siya mabore. Ang sakit. Ang sakit isipin. Ang sakit aminin sa sarili ko na kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi kami pwede. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Nagsimula akong umiwas. Kapag alam kong nandyan siya, nagkukulong ako sa kwarto ko o naghahanap ng ibang gagawin sa ibang parte ng bahay. Kapag tinatawag niya ako, nagdadahilan akong may ginagawa. Kapag bumingiti siya, yumuyuko na lang ako. Nakikita kong nagtataka siya. Minsan, sinusubukan niya akong kausapin pero lagi akong umiiwas. Ang hirap. Bawat pag-iwas ko, parang may tinik na tumutusok sa puso ko. Pero kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong pigilan itong nararamdaman ko bago pa lumala ang lahat. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Kumuha ako ng papel at ballpen. Nagsulat ako. Isang liham. Isang liham ng pamamaalam. Hindi pamamaalam sa trabaho ko, kundi pamamaalam sa nararamdaman ko. Sir Justin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Siguro, mas mabuti nang diretsuhin ko na lang. Salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Salamat sa pagtatanggol niyo sa akin. Salamat sa mga ngiti at sa mga sandaling kinakausap niyo ako. Naging mahalaga po sa akin ang lahat ng yun. Pero siguro, hanggang dito na lang po. Hindi dahil sa ayaw ko na sa trabaho ko, o dahil may nagawa kayong masama sa akin. Kundi dahil sa akin. May mga bagay po na hindi dapat, na hindi tama. At isa na po roon ang nararamdaman ko para sa inyo. Mahal kita, Sir Justin. Mahal na mahal. Pero alam kong hindi pwede. Alam kong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Isa lang akong kasambahay. Ang mundo natin magkaiba. At ayokong dumating ang araw na masaktan lang tayong dalawa o masira ang pangalan niyo dahil sa akin. Kaya mas mabuting pigilan ko na ito habang maaga pa. Mas mabuting layuan na kita. Hindi ko alam kung paano pero susubukan ko. Para sa ikabubuti ng lahat. Sana maintindihan mo. At sana, makahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa'yo, yung kaya mong isabay sa mundo mo. Paalam sa nararamdaman ko. Nagmamahal ng palihim. Rosario D. Paulit-ulit kong binasa ang sulat. Bawat salita, parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Umiiyak ako habang nagsusulat. Pagkatapos, tinupi ko ito ng maayos. Saan ko ito ilalagay? Hindi ko pwedeng ibigay ng direkta sa kanya. Nakakahiya. Naisip ko ang kusina. Madalas siyang pumupunta doon sa umaga para kumuha ng kape. Itatago ko na lang ito sa isang sulok doon, sa tabi ng coffee maker.
Siguradong makikita niya. Kinabukasan, maaga akong gumising. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina, bitbit ang sulat na parang may sariling bigat. Madilim pa, tanging ang maliit na ilaw mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang bawat yabag ko sa malamig na sahig ay parang ugong sa katahimikan. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko sa sobrang kaba. Nilapitan ko ang counter kung nasaan ang coffee maker. May maliit na espasyo sa likod nito, sapat lang para maitago ang isang nakatuping papel. Ilang beses akong nag-atubili. Tama ba to? Baka dapat itapon ko na lang. Baka dapat kalimutan ko na lang ang lahat. Pero hindi. Kailangan niyang malaman. Kahit hindi niya ako sagutin, kahit baliwalain niya lang, kailangan kong ilabas ito. Para na rin sa sarili ko. Para makalaya na ako sa sakit na dulot ng pagtatago nito. Pinikit ko ang aking mga mata at mabilis na isinilid ang sulat sa likod ng coffee maker. Nang mailagay ko na, parang may kung anong bumagsak mula sa balikat ko, pero kasabay noon, parang may kung anong nawala sa akin. Isang piraso ng puso ko, siguro. Agad akong umatras, parang natatakot na baka may makakita sa akin, kahit alam kong tulog pa ang lahat. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto ko, humihingal na parang tumakbo ng marathon. Buong araw, hindi ako mapakali. Bawat tunog, bawat anino, kinakabahan ako. Naglilinis ako, pero lumilipad ang isip ko. Nakita na kaya niya? Ano kaya ang reaksyon niya? Galit kaya siya? O baka naman tatawanan lang niya ako? Ang sakit isipin. Sinadya kong iwasan ang mga lugar kung saan ko alam na madalas si Sir Justin. Noong tanghali, habang naghahain ako ng pananghalian para kay Senora Matilda, si Don Alberto ay may meeting daw sa labas, narinig ko ang boses ni Sir Justin mula sa sala. Nag-uusap sila ni Senora. Hindi ko narinig ang pinag-uusapan nila, pero ang boses niya, parang normal lang. Walang bakas ng galit o pagkagulat. Mas lalo akong nalito. Hindi niya pa kaya nakikita? O baka naman, nakita na niya pero wala lang siyang pakialam. Mas masakit pa yata yun. Hapon na nang maglakas loob akong sumilip ulit sa kusina. Si Manang Letty ay nasa hardin, nagdidilig. Dahan-dahan akong lumapit sa coffee maker. Sumilip ako sa likod nito. Wala na ang sulat. Nanlamig ang buong katawan ko. Kinuha niya. Nabasa na niya. Pero bakit parang wala lang? Bakit hindi niya ako kinakausap? Bakit hindi siya nagagalit? O kahit man lang magtanong. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw o sermon. Para bang kinukumpirma niya ang lahat ng sinabi ko sa sulat, na hindi talaga ako karapat-dapat, na wala lang talaga ako sa kanya. Lumipas ang maghapon na parang isang bangungot. Ang bawat minuto, parang isang karayom na tumutusok sa puso ko. Sa hapunan, kasama si Senora Matilda, si Sir Justin ay tahimik lang. Paminsan-minsan ay sumasagot sa mga tanong ng ina niya, pero hindi siya tumitingin sa direksyon ko. Kahit minsan, hindi nagtama ang mga mata namin. Para akong hangin. Invisible. Masakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa kaysa noong isinusulat ko ang liham. Dahil ngayon, alam kong nabasa na niya at ang reaksyon niya ay wala. Isang malaking kawalan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Umiiyak lang ako ng tahimik sa kwarto ko. Inisip ko ang mga sinabi ko sa sulat. Mahal kita, pero hindi kita kayang sabayan. Siguro nga, tama ako. Siguro nga, natauhan siya. Siguro, na-realize niya na tama lang na lumayo ako, napigilan ko itong nararamdaman ko. Kinabukasan, gumising ako na mabigat ang pakiramdam. Parang pasan ko ang buong mundo. Pinilit kong bumangon, pinilit kong gawin ang mga usual kong trabaho. Kailangan kong maging matatag. Kahit para lang sa sarili ko. Habang naghahanda ako ng almusal sa kusina, pumasok si Manang Letty, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Rosario, nakita mo ba si Sir Justin? Tanong niya. Umiling ako. Hindi po, Manang. Bakit po? Kanina ko pa kasi hindi nakikita. Hindi rin siya bumaba para mag-agahan. Usually, maaga yun. Sinilip ko sa kwarto niya, wala siya. Pati yung sasakyan niya sa garahe, wala rin. Kinabahan ako bigla. Po,
Saan naman po kaya siya nagpunta? Nagkibit-balikat si Manang Letty. Hindi ko alam, Hija. Hindi naman nagpaalam. Nag-aalala nga si Senora. Baka daw may emergency sa trabaho, pero wala namang tumatawag. Bigla, parang may kung anong malamig na gumapang sa likod ko. Umalis siya. Nang hindi nagpapaalam? Dahil kaya sa sulat ko? Dahil kaya sa akin? Ang guilt. Bigla itong sumalakay sa akin, mas matindi pa kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Ako ba ang dahilan? Ako ba ang nagtulak sa kanya para umalis? Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga luha, nagbabadya na namang tumulo. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Sir Justin nawawala. At pakiramdam ko, kasalanan ko. Ang dating sakit na nararamdaman ko dahil sa pag-ibig na hindi pwede, napalitan ngayon ng takot at pagsisisi. Ano ang nagawa ko? Saan siya nagpunta? At babalik pa kaya siya? Ang mansyon na dati ay puno ng mga pangarap at maliliit na kilig, bigla na lang naging isang malamig at malungkot na lugar. At sa gitna ng lahat ng iyon, ako, si Rosario, naiwang mag-isa, pasan ang bigat ng isang liham na sinulat ko, at ang bigat ng pagkawala ng lalaking minahal ko ng palihim. Isang linggo. Isang linggong parang walang katapusan. Isang linggong puno ng kaba, pag-aalala at higit sa lahat, pagsisisi. Si Sir Justin, hindi pa rin bumabalik. Walang text, walang tawag, walang kahit anong balita. Si Senora Matilda, halatang-halata na ang pag-aalala, kahit pilit niyang itinatago. Si Don Alberto, tahimik lang pero ramdam ko ang bigat sa kanyang mga balikat. Maging si Manang Letty, madalas kong nahuling nakatulala at malalim ang iniisip. Ako, parang kaluluwang ligaw. Ginagawa ko ang mga trabaho ko pero wala sa sarili. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, napapatalon ang puso ko, umaasang siya na iyon. Bawat ring ng telepono, napapadasal akong sana, may balita na tungkol sa kanya. Ang sulat. Ang lintik na sulat na iyon. Hindi maalis sa isip ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, kasalanan ko ba? Kung hindi ko sinulat yun, nandito pa kaya siya? Ang dating kilig at pag-asa, napalitan ng isang matinding selos. Selos sa kung sino man ang dahilan ng bigla niyang pag-alis, kung hindi man ako. Selos sa kung nasaan man siya ngayon, kung sino man ang kasama niya. Selos na hindi ko dapat maramdaman dahil sino ba naman ako. Isa lang akong hamak na kasambahay na umibig sa amo niya. Isang hapon, habang naglilinis ako ng sala, narinig ko ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan. Ang itim na figis ni Sir Justin. Napabitaw ako sa hawak kong basahan. Ang puso ko kumalabog ng sobrang lakas. Siya na ba iyon? Dali-dali akong sumilip sa bintana. At doon, nakita ko siya. Bumaba mula sa driver's seat. Si Sir Justin. Medyo payat, may kaunting balbas, pero siya pa rin. Ang lalaking laman ng isip ko sa loob ng isang linggo. Buhay siya. Ligtas siya. Nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik. Pero ang ginhawang iyon ay agad napalitan ng panibagong kaba nang makita kong may bumabarin mula sa passenger seat. Isang babae. Matangkad, balingkinitan ang katawan, naka-power suit na kulay beige. Ang buhok niya, hanggang balikat, perfectly styled. Ang mukha, parang artista sa ganda. May dala siyang mamahaling handbag. Habang naglalakad siya palapit kay Sir Justin, ang confident ng bawat hakbang niya. Para siyang model sa runway. Sino siya? Nakita kong ngumiti si Sir Justin sa kanya. Isang ngiting hindi ko pa nakikita dati. Isang ngiting parang espesyal. Inakbayan pa niya ito habang papasok sila sa mansyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang biglang bumalik lahat ng sakit, lahat ng insecurities. Sino ang babaeng iyon? Bakit kasama siya ni Sir Justin? At bakit parang ang lapit-lapit nila sa isa't isa? Hindi nagtagal, nalaman ko rin. Siya si Denise Alcaraz, ang ex-girlfriend ni Sir Justin. Isang successful na businesswoman galing sa isang kilalang pamilya. Ang babaeng perpekto para kay Sir Justin. Ang babaeng kaya niyang isabay sa mundo niya. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng pag-asang unti-unting nabubuo sa puso ko, biglang naglaho.
Ang lahat ng what ifs ko biglang naging never will be. Si Senora Matilda, tuwang-tuwa nang makita si Denise. Niyakap niya ito ng mahigpit. Denise, Hisha. It's so good to see you. Akala ko, hindi ka na namin makikita ulit dito. Ngumiti si Denise, isang matamis na ngiti. Tita Matilda, na-miss ko po kayo. And of course, Miss Justin. Tumingin siya kay Sir Justin at ang tingin na iyon, puno ng pagmamahal. O baka naman, ako lang ang nag-interpret. Si Sir Justin, parang nahihiya pero masaya. Mom, Denise decided to come back for a while. May aasikasuhin lang daw siyang business dito. Oh, that's wonderful, sabi ni Senora, palipat-lipat ang tingin sa dalawa na parang kinikilig pa. Stay here with us, Hija. Maraming bakanting kwarto. Thank you, tita. That's very kind of you, sagot ni Denise. Ako, nakatayo lang sa isang sulok, parang estatwa. Pinipilit na wag ipakita ang sakit na nararamdaman ko. Pinipilit na maging invisible. Pero alam kong nakita ako ni Denise. Tumingin siya sa akin, isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na para maramdaman ko ang lamig sa mga mata niya. Isang tingin na nagsasabing, sino ka? Nang sumunod na mga araw, naging anino na lang ako sa mansyon. Si Denise, umaktong parang siya na ang reyna. Inutusan niya si Manang Letty na ihanda ang pinakamalaking guest room. Nag-request siya ng kung ano-anong pagkain. At higit sa lahat, lagi siyang nakadikit kay Sir Justin. Si Sir Justin naman, parang bumalik sa dati. Yung Justin bago siya naging mabait sa akin. Mailap, seryoso at laging kasama si Denise. Hindi na niya ako pinapansin. Kahit isang sulyap wala. Para bang yung isang linggong pagkawala niya ay nagbura ng lahat ng namagitan sa amin, kung meron man. Para bang yung sulat ko, wala na lang talagang epekto sa kanya. O baka naman, ito na ang epekto, ang pagbabalik ng ex niya. Isang hapon, naglilinis ako sa hallway malapit sa kwarto ni Denise nang bigla siyang lumabas. Nagulat ako. Oh, it's you, sabi niya. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang bawat detalye ng pagkatao ko. Ang mga mata niya, mapanuri at medyo may pangmamaliit. Good afternoon po, Ma'am Denise, sabi ko, yumuko ng bahagya. Ngumiti siya, pero ang ngiting iyon, hindi umabot sa mga mata niya. Isang malamig na ngiti. Alam mo, Rosario, tama? You're the new help. Oo po, Ma'am. Lumapit siya sa akin. Ang bango ng pabango niya ay dumikit sa ilong ko. Isang mamahaling pabango. Alam mo, I've been hearing things about you. Na medyo close ka raw kay Justin bago siya umalis. Kinabahan ako. Inaku, Ma'am, hindi po. Trabaho lang po ang. Pinutol niya ako. Cut the crap, Rosario. Alam ko ang mga galawan ng mga tulad mo. Ang boses niya, malumanay pero may talim. Justin is vulnerable right now. Kakagaling lang niya sa isang mahirap na sitwasyon. And I'm here to take care of him. To make sure na walang opportunistic na ahas na aali-aligid sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita niya parang mga sampal. Ahas? Ako? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo, Ma'am, pilit kong sinabi, kahit nanginginig na ang boses ko. Tumawa siya ng mahina. Oh, please. Huwag ka nang magpanggap. Nakikita ko sa mga mata mo. You like him, don't you? Hindi yun tanong, kundi isang statement. Well, let me tell you something, little girl. Justin and I, we have a history. A long and deep one. At babalik kami sa dati. So, kung ako sa'yo, alam mo na kung saan ka dapat bumalik. Sa probinsya mo. Kung saan ka nababagay. Pagkatapos nun, tinalikuran niya ako at naglakad palayo, ang mga takong ng sapatos niya ay umalingaw-ngao sa tahimik na pasilyo. Naiwan akong nanginginig, hindi lang sa galit, kundi pati na rin sa sakit at kahihiyan. Sino siya para sabihan ako ng ganun? Sino siya para husgahan ako? Pero sa kabila ng galit ko, alam kong may punto siya. Siya ang ex. Siya ang may history. Siya ang bagay kay Sir Justin. At ako lang si Rosario. Ang kasambahay. Ang probinsyana. Ang ahas sa paningin niya.
Kinagabihan, habang nag-iimpake ako ng mga gamit ko sa maliit kong maleta, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Tama si Denise. Kailangan ko nang umalis. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa sarili ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita silang dalawa ni Sir Justin na magkasama, masaya, habang ako, nasasaktan. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar kung saan ipinamumukha sa akin araw-araw na hindi ako karapat-dapat. Walang pasabi. Walang paalam. Katulad ng pag-alis ni Sir Justin, aalis din ako ng tahimik. Ayoko nang gumawa ng eksena. Ayoko nang makita ang awa sa mga mata ni Manang Letty o ang pagkagulat sa mukha ni Senora Matilda. At lalong ayoko nang makita si Sir Justin. Iniwan ko ang kwintas na bigay ni Nanay sa ibabaw ng kama ko. Ang munting krus na pilak. Dati ito ang gabay ko. Pero ngayon parang nawala na rin ito ng saysay. Para saan pa ang gabay kung ang pupuntahan ko lang naman ay pabalik sa kawalan? Madaling araw, habang mahimbing pa ang tulog ng lahat, dahan-dahan akong lumabas ng mansyon, dala ang maliit kong bag bawat hakbang palayo, parang may humihila sa akin pabalik. Ang mga alaala. Ang mga ngiti. Ang mga sandaling naramdaman kong posible. Pero kailangan kong talikuran ang lahat ng yun. Nang makarating ako sa gate, lumingon ako. Ang laki ng mansyon. Ang tahimik. Sa isa sa mga bintana sa itaas, alam kong natutulog si Sir Justin. Marahil kasama si Denise. O baka naman, mag-isa lang siya, pero masaya pa rin dahil bumalik na ang babaeng mahal niya. Isang huling buntong hininga. Isang huling patak ng luha. Pagkatapos, tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo. Sa terminal ng bus, umuulan. Malamig. Ang mga tao, nagmamadali, kanya-kanyang payong. Ako, nakatayo lang sa isang sulok, basang-basa, nanginginig. Hindi lang sa lamig, kundi pati na rin sa sakit. Sumakay ako sa bus na papuntang probinsya. Habang umaandar ito palayo sa Maynila, tanaw ko ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumiliit, unti-unting nawawala. Katulad ng mga pangarap ko. Katulad ng pag-asa ko. Napasandal ako sa bintana at doon, humagulgol ako ng humagulgol. Wala nang pigil. Wala nang hiya. Ang sakit-sakit. Bakit ako? Bakit ako pa ang kailangang masaktan ng ganito? Bakit ako pa ang kailangang lumayo? Minahal ko lang naman siya. Nagmahal lang naman ako. Mali ba yun? Kasalanan bang umibig ang isang tulad ko sa isang tulad niya? Si Sir Justin. Siya ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko ng ganito. Siya ang unang lalaking nagparamdam sa akin na espesyal ako, kahit saglit lang. At ngayon, siya rin ang dahilan ng pinakamatinding sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Nagtataka ako. Ano kaya ang nasa isip niya noong umalis siya? Alam kaya niyang nasaktan ako? O baka naman, wala lang talaga siyang pakialam? Ang sabi ni Denise, vulnerable daw siya. Siguro nga. Siguro, kailangan niya ng isang tulad ni Denise, matatag, maganda, mayaman. Hindi isang tulad ko na wala. Naalala ko ang mga sinabi ni Denise. Alam mo na kung saan ka dapat bumalik. Sa probinsya mo. Kung saan ka nababagay. Siguro nga, tama siya. Dito lang talaga ako nababagay. Sa simpleng buhay. Sa mundong hindi kasing komplikado ng mundo nila. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko pa rin matanggap. Ang sakit pa rin. At ang pinakamasakit sa lahat, ay ang isiping baka nga totoo ang sinabi ni Denise. Na si Sir Justin clueless. Na naniniwala siyang nagbago na si Denise. Na hindi niya alam ang tunay na kulay nito. O baka naman, alam niya, pero pinipili niyang magbulag-bulagan dahil mahal niya pa rin ito. Ang selos. Bumalik na naman ito, mas matindi pa kaysa dati. Selos kay Denise dahil siya ang pinili. Siya ang binalikan. Siya ang may karapatan. Habang papalayo ang bus, kasabay ng pagpatak ng ulan sa bintana ang walang tigil na pag-agos ng mga luha ko. Ang puso ko, basag na basag. Ang pag-asa ko, durog na durog. Uwi ako sa Mabini. Uwi ako sa pamilya ko. Pero ang isang piraso ng puso ko, naiwan na sa Maynila. Naiwan na sa mansyon ng mga Riego. Naiwan na kay Justin.
Ang tanong na lang, paano ko bubuin ulit ang sarili ko? Paano ako magsisimula ulit kung ang bawat paghinga ko ay paalala ng sakit at pagkabigo? Ang tanging alam ko lang sa mga sandaling iyon, habang yakap-yakap ko ang sarili ko sa lamig ng bus at sa lamig ng nararamdaman ko, ay isa lang, tapos na. Ang maikling kwento namin ni Sir Justin, tapos na. At ako, kailangan ko nang harapin ang katotohanang hindi lahat ng fairy tale ay may happy ending. Lalo na kung ang bida ay isang hamak na kasambahay lang na nangahas umibig sa isang prinsipe. Ang pagbabalik ko sa Barangay Mabini ay hindi katulad ng inaasahan ko. Akala ko magiging payapa. Akala ko makakalimutan ko ang lahat ng sakit sa Maynila. Pero nagkamali ako. Si nanay, mas lumala ang sakit sa puso. Siguro dahil sa pag-aalala sa akin o baka naman dahil sa hirap ng buhay. Ang dalawa kong kapatid halatang nangangailangan. Ang munti naming dampa parang mas lalong lumiit at kumupas. Ang dating sariwang hangin ng bukid parang naging mabigat at malungkot. Wala akong ibang nagawa kundi ang magtrabaho. Nagtinda ako ng kakanin sa palengke. Naglaba ako para sa mga kapitbahay. Kung ano-anong raket ang pinasok ko para lang may maipantusto sa gamot ni nanay at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Ang mga kamay kong medyo kuminis noong nasa Maynila, ngayon, mas lalo pang naging magaspang. Ang mga pangarap kong unti-unting nabubuo noon, ngayon, parang mga bituing natabunan ng makakapal na ulap. Si Sir Justin. Pinilit kong kalimutan. Pinilit kong ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko ang lahat ng alaala. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang ako sa maliit naming kwarto, sa banig na manipis, hindi ko maiwasang maalala siya. Ang mga ngiti niya. Ang mga mata niya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko. Ang sakit. Ang kirot. Parang sariwa pa rin ang sugat kahit ilang linggo na ang lumipas. Isang araw, habang nagtitinda ako ng puto sa may plaza, nilapitan ako ni Aling Nena, ang tsismosa naming kapitbahay. Rosario, iha, sabi niya, may pilyang ngiti sa labi. Balita ko, may manliligaw ka raw na barangay tanod, ah? Kumunot ang noo ko. Po. Sino naman po iyon? Si Mang Cardo, yung biyudo. Matagal na raw may gusto sa'yo iyon. At balita ko, kinausap na raw niya ang nanay mo. Mukhang type ka raw ipakasal sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko. Si Mang Cardo, yung tanod na halos doble na ang edad sa akin, at may 3 ng anak sa unang asawa. Hindi pwede. Pag-uwi ko, agad kong kinausap si nanay. Umiiyak siya. Anak, pasensya ka na. Pero para rin naman ito sa'yo. Para sa atin. Mabait naman si Cardo. At may kaya siya. Maaalagaan ka niya. Maaalagaan niya tayo. Pero nay, hindi ko po siya mahal, halos pasigaw kong sabi. At ayoko pong magpakasal sa kanya. Anak naman, nagsusumamong sabi ni nanay. Isipin mo ang kalagayan natin. Wala na tayong ibang maaasahan. Ako, may sakit. Ang mga kapatid mo, nag-aaral pa. Si Cardo siya na lang ang pag-asa natin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang sarili kong ina, ipinagtutulakan ako sa isang taong hindi ko gusto, para lang sa pera. Ang sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Lumipas ang ilang araw na parang impyerno. Si Mang Cardo, panay ang dalaw sa bahay, may dalang mga prutas at kung ano-ano. Si nanay, panay ang pilit sa akin. Ang mga kapitbahay, panay ang tukso. Ako, parang bilanggo sa sarili kong tahanan. Gusto kong tumakas. Gusto kong lumayo. Pero saan ako pupunta? Wala akong pera. Wala akong trabaho. At higit sa lahat, ayokong iwan si nanay at ang mga kapatid ko, kahit gaano pa kasakit ang ginagawa nila sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng fiesta ng Barangay Mabini. Ang pinakamalaking selebrasyon sa aming baryo. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto. May mga palaro sa plaza. May mga nagtitinda ng kung ano-anong pagkain. At sa gabi, may sayawan. Pinilit ako ni nanay na mag-ayos. Pinilit niya akong isuot ang lumakong bestida na minsan ko lang nagamit. Sabi niya, kailangan ko raw sumama sa sayawan. Dahil nandoon daw si Mang Cardo. At iyon daw ang pagkakataon para formal na kaming magkakilala. Ang bigat ng dibdib ko habang naglalakad kami papunta sa plaza.
Bawat hakbang parang may nakadagan sa akin. Ang ingay ng musika, ang tawanan ng mga tao, parang lalong nagpapabingi sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Nang makarating kami sa plaza, agad kaming sinalubong ni Mang Cardo. Nakangiti siya ng malapad, ang mga mata niya ay kumikinang. May dala siyang isang pumpo ng mga bulaklak na pinitas lang siguro sa kung saang tabi-tabi. Rosario, ang ganda mo ngayong gabi, sabi niya, medyo nahihiya pa. Pilit akong ngumiti. Salamat po. Si nanay, tuwang-tuwa. O, sige na, magsayaw na kayo. Maiwan ko na muna kayo, ha? At bago pa ako makapalag, iniwan na niya kami. Naiwan akong kasama si Mang Cardo. Ang awkward. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto mo bang sumayaw? Tanong niya. Umiling ako. Inako, Mang Cardo, pasensya na po. Hindi po ako marunong sumayaw. Palusot. Ang totoo, ayoko lang talaga. Sayang naman, sabi niya, medyo disappointed. Pero okay lang. Maupo na lang muna tayo. Naupo kami sa isang bench na malapit sa stage. Nagkukwentuhan ang mga tao sa paligid namin. Ang iba, sumasayaw sa saliw ng tugtog ng banda. Ako, nakatingin lang sa malayo, lumilipad ang isip. Bigla, may narinig akong komosyon malapit sa entrada ng plaza. May mga taong nagkakagulo. May mga bumubulong-bulungan. Sino iyon? Taga saan kaya yan? Ang gwapo, ah. Nakiusyoso si Mang Cardo. Ano kayang meron doon? Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Parang may kung anong nagsasabi sa akin na. At doon, sa gitna ng mga tao, nakita ko siya. Nakatayo. Pawisan. May sunburn sa mukha at mga braso. Ang damit niya, medyo marumi na, parang galing sa mahabang biyahe. Pero ang mga mata niyang matagal ko nang hindi nakikita nakatingin sa akin. Si Justin. Hindi ako makapaniwala. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung nasaan ako? Naglakad siya palapit sa amin. Ang mga tao humahawi para bigyan siya ng daan. Ang mga bulungan lalong lumakas. Si Mang Cardo, napatingin sa akin, nagtataka. Huminto si Justin sa harap ko. Ang mga mata niya puno ng ewan. Pagsisisi. Pangungulila. Pag-asa. Rosario, sabi niya, ang boses niya medyo paos. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya, ang puso ko parang sasabog na sa sobrang bilis ng tibok. Tumingin siya kay Mang Cardo. Sino ka? Tanong niya, ang boses niya biglang naging matigas. Ako po si Cardo, nauutal na sagot ni Mang Cardo. Manliligaw po ni Rosario. Napatingin ulit sa akin si Justin. Ang mga mata niya parang nasasaktan. Manliligaw. Hindi pa rin ako makasagot. Bigla, lumuhod si Justin sa harap ko. Sa harap ng lahat ng tao sa plaza. Sa harap ni Mang Cardo. Sa harap ng buong barangay Mabini. Rosario, sabi niya, ang boses niya nanginginig na. Patawarin mo ako. Gulat. Shock. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang lalaking minahal ko ng palihim, ang lalaking dahilan ng lahat ng sakit ko, heto ngayon, nakaluhod sa harap ko, humihingi ng tawad. Sa gitna ng fiesta. Sa harap ng buong baryo. Alam kong nasaktan kita. Alam kong marami akong pagkakamali. Iniwan kita. Hindi kita pinakinggan. Hinayaan kong saktan ka ng iba. Patawarin mo ako, Rosario. Please. Ang mga luha, nagsimula ng tumulo mula sa mga mata niya. Ang mga tao sa paligid tahimik na nakatingin. Ang banda tumigil sa pagtugtog. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko at ang mga hikbi ni Justin. Ako ang dapat ipaglaban ka, Rosario. Hindi sila. Tumingin siya kay Mang Cardo tapos ay bumalik ang tingin sa akin. Ako ang dapat nag-alaga sa'yo. Ako ang dapat nagparamdam sa'yo na mahalaga ka. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Pero nandito ako ngayon. Para sa'yo. Kung papayag ka. Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ko nagsimula na ring tumulo. Hindi ko alam kung luha ng saya, o ng gulat, o ng sakit na biglang bumalik.
Basta, ang alam ko lang, ang lalaking nasa harap ko ngayon ay ibang-iba sa Justin na huli kong nakita sa Maynila. Ang lalaking ito, parang handang gawin ang lahat para sa akin. Si nanay lumapit, gulat na gulat. Ang mga kapitbahay hindi makapaniwala. Pero si Justin, sa akin lang nakatingin. Naghihintay. Umaasa. Ang puso ko, gulong-gulo. Pag-asa. Biglang sumibol ito sa dibdib ko, isang maliit na apoy sa gitna ng kadiliman. Pero kasabay nito, ang takot. Paano kung masaktan lang ulit ako? Paano kung hindi totoo ang lahat ng ito? Rosario, tawag niya ulit, ang boses niya, puno ng pagsusumamo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang tanging nagawa ko lang ay ang umiyak. Umiyak ng umiyak habang nakatingin sa lalaking bumalik para sa akin. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng fiesta ay parang isang panaginip. Si Justin, nanatili sa Barangay Mabini. Tumira siya sa maliit na paupahan malapit sa plaza. Araw-araw, dumadalaw siya sa amin. Tinutulungan niya ako sa pagtitinda ng kakanin. Nakikipagkwentuhan siya kay nanay. Nakikipaglaro siya sa mga kapatid ko. Ang supladong si Sir Justin Riego ng Maynila, naging si Kuya Justin ng Barangay Mabini. Noong una, ilag pa rin ako. Ang dami kong tanong. Ang dami kong takot. Paano si Denise? Bakit siya bumalik? Seryoso ba siya? Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, doon niya ikinuwento ang lahat. Nang mabasa ko ang sulat mo, Rosario, simula niya, ang mga mata niya ay nakatingin sa agos ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit dahil pakiramdam ko, sumuko ka agad. Lungkot dahil nasaktan kita. At higit sa lahat, takot. Takot na baka mawala ka sa akin ng tuluyan. Napatingin ako sa kanya. Pero umalis ka. Tumango siya. Umalis ako. Dahil kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong harapin ang mga multo ng nakaraan ko. Nagsalita siya tungkol kay Denise. Bumalik daw ito pero hindi para makipagbalikan. Kundi para humingi ng tawad sa mga nagawa nito noon at para na rin ayusin ang ilang business matters. Nagkamali ako, Rosario. Akala ko, kaya kong magpanggap na okay lang ang lahat. Akala ko, kaya kong baliwalain ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi pala. Pero si Denise T. Si Denise ang nakaraan ko, Rosario. Ikaw ang gusto kong maging kasama sa hinaharap. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init. Ang higpit. Alam kong mahirap paniwalaan. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka, Rosario, ikaw lang. Ikaw lang ang laman ng puso't isip ko mula nang umalis ka sa mansyon. Ang mga salita niya, parang musika sa pandinig ko. Ang mga takot ko, unti-unting napapalitan ng kaligayahan. Isang kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi naging madali ang lahat. Si nanay, noong una, tutol pa rin. Natatakot siyang baka saktan lang ulit ako ni Justin. Ang mga kapitbahay, kanya-kanyang komento. Pero si Justin, hindi sumuko. Ipinakita niya sa lahat, lalo na sa akin, na seryoso siya. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya siyang bumalik sa Maynila. At gusto niya, kasama ako. Rosario, sabi niya isang gabi, habang nakaupo kami sa maliit naming balkon, nakatingin sa mga bituin. Gusto kong makilala ka ng pamilya ko. Nang maayos. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang babaeng mahal ko. Kinabahan ako. Si Senora Matilda. Paano kung tutol siya? Paano kung hindi niya ako matanggap? Pero nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Justin. At naramdaman ko ang pagmamahal niya. Kaya pumayag ako. Ang pagbabalik namin sa Maynila ay ibang-iba sa una kong pagdating. Ngayon, kasama ko na si Justin. Hawak niya ang kamay ko habang bumababa kami sa sasakyan. Sinalubong kami ni Manang Letty, may ngiti sa labi. Welcome back, Sir Justin. At welcome, Rosario. Si Senora Matilda, nasa sala, nagbabasa ng libro. Nang makita niya kami, lalo na nang makita niyang magkahawak ang mga kamay namin ni Justin, natigilan siya. Ang mga mata niya, puno ng pagkagulat. Justin. Rosario. Anong ibig sabihin ito? Huminga ng malalim si Justin. Mom, si Rosario po.
Siya ang babaeng mahal ko. At siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na parang walang katapusan. Si Senora Matilda, nakatingin lang sa amin, hindi makapaniwala. Pero, Justin, isa siyang kasambahay, mahinang sabi ni Senora, ang boses niya, puno ng pagtutol. Mom, hindi mahalaga kung ano ang trabaho niya. Ang mahalaga, mabuti siyang tao. Mahal niya ako at mahal ko siya. At yun ang pinakaimportante sa lahat. Matigas na sabi ni Justin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo. Pero hinigpitan ni Justin ang hawak sa kamay ko na parang nagsasabing, kaya natin to. Nag-organisa si Justin ng isang maliit na hapunan. Kaming apat lang, si Justin, ako, si Senora Matilda, at si Don Alberto na kararating lang mula sa isang business trip. Ang awkward. Ang tensyon, ramdam na ramdam. Habang kumakain kami, sinubukan ni Justin na pag-aanin ang. Nagkukwento siya tungkol sa Barangay Mabini, tungkol sa pamilya ko. Si Don Alberto, paminsan-minsan ay nagtatanong, mukhang interesado naman. Pero si Senora Matilda, tahimik lang, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin, ang mga mata niya, mapanuri pa rin. Ako, pinilit kong maging kalmado. Nagluto ako ng adobo, ang paborito raw ni Justin. Sinubukan kong makipag-usap ng maayos. Pero sa loob-loob ko, nanginginig ako sa takot. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape kami sa sala, biglang napahawak si Senora Matilda sa dibdib niya. Namutla siya. Nahihirapan siyang huminga. Mom! Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Justin. Si Senora Matilda, parang hindi na makapagsalita. Bigla siyang nanghina at napasandal sa upuan. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Don Alberto. Ako, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Naalala ko ang mga itinuro sa akin ni nanay kapag may inaatake sa puso. Lumapit ako kay Senora Matilda. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa sahig. Niluwagan ko ang damit niya. Sinimulan kong itper siya. Rosario, anong ginagawa mo? Tanong ni Justin, halatang nag-aalala. Tulungan niyo po ako, sabi ko, habang patuloy sa pagpump sa dibdib ni Senora. Kailangan po siyang dalhin agad sa ospital. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya. Isinakay si Senora Matilda. Sumama si Don Alberto at si Justin. Naiwan akong mag-isa sa mansyon, nanginginig pa rin, pero nagdarasal na sana, maging okay lang si Senora. Kinabukasan, dinalaw namin si Senora Matilda sa ospital. Stable na raw ang kondisyon niya, sabi ng doktor. Isang mild stroke lang daw, pero kailangan pa rin ng pahinga at pag-aalaga. Nang pumasok kami sa kwarto niya, nakita namin siyang nakahiga, medyo maputla pa rin, pero mulat na ang mga mata. Nakita niya ako. Rosario, mahinang tawag niya. Lumapit ako. Senora, kamusta na po kayo? Ngumiti siya ng bahagya. Isang matamis na ngiti. Salamat, Hija. Sabi ng doktor, kung hindi dahil sa'yo baka wala na ako ngayon. Napaluha ako. Wala po iyon, Senora. Ginawa ko lang po ang dapat. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo, Rosario, noong una, tutol talaga ako sa inyo ni Justin. Hindi dahil sa kasambahay ka. Kundi dahil natatakot ako para sa anak ko. Natatakot akong baka masaktan lang ulit siya. Tumingin siya kay Justin. Pero ngayon ko naintindihan kung bakit ikaw ang pinili niya. Tumingin ulit siya sa akin. Nakita ko ang puso mo, Rosario. Isang pusong mapagmahal at handang magmalasakit. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Maging si Justin, napaluha na rin. Si Don Alberto, nakangiti habang pinagmamasdan kami. Sabi mo noon, Justin, sabi ni Senora, gusto mo ng asawa na marunong magmahal, di ba? Tumingin siya sa akin tapos kay Justin. Mukhang natagpuan mo na siya. Niyakap ako ni Justin. Mahigpit. Puno ng pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan. Si Senora Matilda, tuluyan ng gumaling. Ang pagtingin niya sa akin, nagbago na. Hindi na ako si Rosario na kasambahay. Kundi si Rosario na magiging manugang niya. Isang gabi, sa harap ng buong pamilya Riego, at kasama si nanay at ang mga kapatid ko na dinala ni Justin mula sa probinsya,
muling lumuhod si Justin sa harap ko. May hawak siyang isang maliit na kahon. Rosario pagsinta, sabi niya, ang mga mata niya, nagniningning. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong nasaktan kita. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Ang mga luha ko, hindi na naman mapigilan. Pero ngayon, luha na ito ng purong kaligayahan. Yes, Justin. Yes, I will marry you. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang singsing sa buong mundo. Nagyakapan kaming lahat. Ang dating mansyon na puno ng lungkot at tensyon, ngayon, puno na ng tawanan at pagmamahalan. Ang kasambahay na minsan ay pinandidirian at minamaliit, ngayon, ay ang babaeng pinili ng isang Justin Riego. Ang babaeng pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa busilak na puso. At habang nakatingin ako kay Justin, alam kong ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang fairy tale na naging totoo. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon pero nanatiling matatag. Dahil sa huli, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ang laging mananaig. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Rosario at Justin. Ang inyong pag-abang, mga komento, at kahit ang mga tahimik na pagbabasa ay nagsilbing inspirasyon sa akin upang tapusin ang kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang nobelang ito, para na ring sumabay ako sa bawat emosyon na pinagdaanan ng ating mga bida. Naramdaman ko ang gulat at kahihiyan ni Rosario sa unang gabi niya sa Maynila, ang kilig sa bawat simpleng atensyon ni Justin, ang sakit ng pag-aakalang hindi siya karapat-dapat, ang tindi ng selos ng bumalik ang nakaraan, at ang di mapantayang pag-asa at kaligayahan ng sa wakas ay nagtagumpay ang kanilang pag-ibig. Para akong nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan, ibinabahagi ang isang kwentong puno ng aral at damdamin. Nais kong maramdaman ninyo ang bawat pintig ng kanilang puso, ang bawat butil ng kanilang luha, at ang bawat ngiti ng kanilang tagumpay. Sa kwentong ito, nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumitingin sa estado sa buhay, sa yaman, o sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pag-unawa, at sa tapang na ipaglaban ang nararamdaman kahit ano pa ang hadlang. Ang kwento ni Rosario ay paalala na lahat tayo ay may halaga at karapat-dapat mahalin, anuman ang ating pinanggalingan. Ang pagbabago naman ni Justin ay nagpapakita na hindi pa huli ang lahat para itama ang pagkakamali at piliin ang idinidikta ng puso. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may mga aral kayong napulot, ang kahalagahan ng pagpapatawad, ang lakas ng pag-asa, at ang kapangyarihan ng tunay na pagmamahal na kayang lampasan ang anumang pagsubok. At higit sa lahat, ang pagmamalasakit sa kapwa at ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, kung kayo man ay napangiti, napaiyak, o napakilig, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at kakilala. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento, sabihin ninyo kung aling bahagi ang tumatak sa inyo, o kung ano ang naramdaman ninyo para kina Rosario at Justin. Ang inyong mga tinig ay mahalaga at nagbibigay buhay pa lalo sa bawat kwentong aking nililikha. Muli, isang taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga pahina ng mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.